Hello guys, ayun. Magandang hapon. At first time ko guys na mag-reaction sa isang yung napanood ko doon sa YouTube guys. So, paano ba mag-reaction video? Pero talaga spontaneous guys nung mapanood ko yun. Nagre-react na talaga ako. So, ayan, reaction video guys. Pasensya na kayo. Medyo parang naalimpungatan ako doon. Nakakabuisit eh. So, ayun. Panoorin nyo guys. Ito yung first time kong gagawa ng reaction video. Sorry guys. Sobrang init kasi ngayon dito sa amin. Kaya, ayun, wala akong t-shirt. So, ayun, panoorin nyo guys yung aking reaction video. Malaman din natin ba kung gaano sila kahimog puwet. Ito. The President, former Congressman. Ito ha. Ito. Real numbers PH to 2018. Flashback Friday 2018. Ito nga si Barber sa salita. Go. Always the fighting spokesman of the President, former Congressman, now spokesman, Attorney Harry Roque. Wow, ang sarap. Ang ganda na kaya statement kaya ni Harry Roque, no? Oh, fighting. Oh, di ba? Pero ngayon, pinapa-content na. Wanted na si Harry Roque. Lahat po ng anti-illegal drugs advocate, ngayong araw na ito, palakpakan po natin ang ating sarili. Anti-illegal drug advocate. It has been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas. Wow! Dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na nagbukas-iya ay labanan ang ating problema sa droga. Wow! See a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan, kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan mga balimbing! Palakpakan sa pinakamalaking balimbing na prutas. Tingnan yung bibig, diba? Ang sarap na magsalita. Ay, so nahubaran si Barber sa video ito. Kasi pag makita ito ng mga netizen, ng mga supporters ni Barber, sabihin na, oh, supporter pala siya ng Dragon War ni Pangulong Duterte noon. Pero ngayon, siya naman ay kontra. Oh, diba? Nakita nyo na, oh. Nakita nyo na. So, it alam ni Barbers kung ano itong war on drugs ni PRRD. Eh, bakit nila pinagpulong-pulungan dyan sa PATCOM? What's the point? Diba? Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya nga ho, meron tayong real numbers. Oh, real numbers ha? Galing sa bibig ni Barber. First, tamang datos. Ito yung mga narcolist, ito yung mga listahan ng mga taong drug lord, pusher, user, di ba? Oh, totoong numbers, totoong datos. So ano na ngayon, Barbers? Bakit hindi ka makapagsalita ng ganito sa Quadcom hearing? Bakit hindi mo mapagtanggol si Pangulong Duterte? Bakit ikong bibig ka? Buti na lang si Richard Gomez. Nagsalita talaga na epektibo ang war on drugs si Pangulong Duterte. Pero bakit itong si Barbers? Parang tahimik yata. Hindi makapagsalita. Bakit ha? Meron bang scotch tape ang bibig? Or nabusala na ang bibig? My goodness. PH. Because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Mo? Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Wow. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung gano'n. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state of the country, but he worries about the future of this nation. Ito ba, he worries about the future of this nation. Sana no, ito yung, sana nagsalita si Barber pa, teka muna, Quadcom Committee. Noon, ipinagtanggol ko ang war on drugs Duterte. Proud na proud ako sa war on drugs Duterte. Bakit tahimik si Barbers ngayon? Di ba, you will ask yourself, Kabibig, ano nangyari kay Barbers? Ano nangyari mga kongrista na ito? The future of our younger generation.
Kaya nga ho, dapat magtulong-tulong, magsama-sama, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. Again, ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. I am glad that no less than the President is leading this war. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. Oo. Kung hindi, dahil kay Duterte, hindi malaman na ito kalaki ang problema sa droga. Galing sa bibig ni Barbers yan, ha? Don't tell me AI ang video ito. O ngayon, Barbers, paano mo ma-describe ang drug war ni PBBM? Kumpara mo sa Digong. Nako! Was the only leader bold enough, courageous enough to name narco generals, narco cops, narco judges, and even narco politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. Believe na believe siya, I hope after the president's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs. Ano na, Barber? Na-continue ba ang war on drugs? Po, ang sarap pakinggan ni Barber dito. Napaka-positibo, ang dadami niyang mga adjectives to describe Pangulong Duterte. I'm hoping na ay maipagpatuloy ang laban ng Pangulong Duterte tungkol sa drogas. Pero ano bakit may quadcom hearing, di ba? Kasi hindi ko natin kayang masolve itong problema to in a span of 6 years. If given a chance, and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ano ba? Ako, candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko, pinipigil mo na. abay, kailangan natin ng extension pa kay President Duterte. Nang sa ganun, ipagpatuloy itong kontra-drogang programa. Ano na ngayon? Pagpatuloy Na-termino ka. Naku po, ano ba ito? Ay, grabe. Ano Sarap ang reaction reaction ng mga kaibigan? Gusto niya continuous or extension pa. Ano kaya masasabi mo, Barbers? Para matapos na ang Dragon War. Wow, galing ni Barbers. Iba. I was misquoted. They asked me, sabi niya, you want the President to extend this term? Of course, I answered candidly. Sinabi ko, bakit naman hindi? Wow, galing ha. May bayan ka talaga. Dapat ikatakot. Pero ngayon, ano nangyari ang sa'yo? sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal sa bayan. Hindi lamang puro salita. Ano ngayon? Nangyari sa'yo? Puro salita. Marami na ho kayo narinig dyan. Tingnan yung bibig ha. Napanood nyo kung gaano kasarap magsalita ni Barbers, kung paano niya describe si Pangulong Duterte sa war on drugs. Gusto pa nga niya ma-extend ang term ni Pangulong Duterte para ma-continuous ang war on drugs si Pangulong Duterte. Ang galing-galing. Ang baling-ting. Ito bang klaseng politiko ang nahala natin? Ay, wag na. Ito bang klaseng politiko ang uupo Last ka na lang. sa Kongreso? Oo, buti na lang. Hindi ako nakatira dyan sa lugar ni... Isang change lang ng bagong presidente. Diyan ako nakatira. Wala ka na, Barbers. Ng war on drugs. Oo. Ganito ba ang gusto Bagsak ka na sa Inodoro. Uy, na-shock ako. Ayan. Buti na lang. So ayun guys, talaga naman sarap reaksyonan yung video na to. Nakakagigil. Ay, Diyos ko. Politiko kayo. Mga Barbers. Sana mapanood mo yan para nang makita yung kung ano yung position mo dati. Grabe. Tapos ngayon biglang ganyan ka na. Ayan. Sana panoorin mo, Barbers. At saka yung iba pang mga politiko diyan na nung panahon ni Digong ay talagang matindi kayo. Suportado niya ang Dragon War. Pero ngayon, talagang halatado kayo. Gusto niyo talagang manatili yung drugs sa ating bansa. At ayon yung gawin yung drug war. Sa lugar na lang namin talagang gumanda at nawala yung mga adik-adik. Tumigil, as in tumigil guys. So, kaya lang nung eto na, nung bumalik na yung panahon ni Marcos sa'yo, balik na rin sila. Yung mga dating gumagamit noon, sila pa rin. So, wala talagang magiging maayos sa ating bansa pagkagin ng mga politiko. Larawan yun guys ng isang walang paninindigang leader, katulad niya ni Barbers. Kasi kung may paninindigan ka, nung time na sinasabi mo yun sa panahon ni Digong Duterte at ikaw pa naman yung drug chairman,
So bakit ngayon bigla kang nagbago? Eh noon, ang tindi ng statement mo. Di ba? Talagang firm. Okay, di ba? Pero ngayon, ano na, ganyan na eh. Ayaw mo na eh, kasi iba na yung nakaupo. Di ba? Iba na yung nakaupo. So anong naisip natin doon? Noon ba, nung panahon ni Digong, pinagsabihan ba kayo mga congressman, kailangan sumuporta kayo sa amin, sa aking patakaran sa drug war. Malamang hindi kayo sinabihan, nakita nyo lang talaga kung gaano kaayos, kung talagang totoong maayos ang nangyari. At buong Pilipinas, guys, totoo yun. Buong Pilipinas at buong mundo, guys. At nakita, tinan mo yun, mga OFW natin, talagang bumilip sila kay Pangulong Duterte. Kasi nakita nila yung effectiveness ng drug war. Although, meron bang war na walang nagiging casualty? Pero sa totoo lang, kung uulitin, yung drug war ay susuportahan pa rin siya. Kasi nga, nakita natin kung paano naging effective. Kaya, kayong mga politiko diyan, sana mag-isip-isip kayo. Ang isang maayos at magandang leader ay meron talagang paninindigan. Paninindigan na alam nyo na yun ay tama. Hindi yung ngayon alam nyo yun ang tama. Hindi sa susunod na iba nakaupo, sabihin nyo hindi tama. Tapos susunod na naman iba na naman siya nakaupo din ng Pangulo, sabihin nyo hindi tama. Hindi ba ang gulo yun? Pag puti, puti talaga. Kahit na ilang palipat-lipat na lugar yan, dadali mo kung saan-saan, puti talaga yan. Ha? Ang kulay niyan ay puti. Di ba? Kahit saan mo daling sulok yan, hindi yan magiging itim at hindi rin siya magiging pula o magiging blue kasi puti yan. Di ba? So, ibig sabihin, kung ano yung nakita mo na iyon ay talagang naramdaman mo, iyon ay talagang alam mo na talagang tama, dapat panindigan mo. Kahit pitpitin ka man, kahit pitpitin man ang bike mo, sasabihin mo pa rin na iyon ay totoo, ay iyon ay maganda. Iyan talaga, guys, ang tunay na leader. Tingnan mo, si Pangulong Duterte, kaya bilib na bilib ako, guys, sa kanya. Kasi hindi nagbabago yung position niya. Kung ano yung sinabi niya na inimplementa niya, kahit kailan, yun pa rin ang sasabihin niya. Kahit anong gawin niyo sa kanya or sampan niyo ng kaso or anong gawin niyo, hindi siya magbabago. Yun pa rin ang position niya, guys. Kasi yun yung totoong leader. Merong sinasabing word of honor. Yeah. Tama yun. Kayo, may mga word of honor ba kayo? Ewan ko lang. Nako. Yung iba dyan, guys, ng mga politician hanggang ngayon, ganun pa rin ang katuwiran nyo, guys. Nako. Buti na lang, nakakita ko yung video na yun. Ako ay nagpapasalamat dito kay Kabibing. Saludo ko sa guys. Buti nakakita ko yung video na yun. Hindi naman ako nagre-reaction video, guys, pero sarap pala mag-reaction sa mga ganun. Kasi nakaka-enjoy in the sense na ganun na pa talaga yung mga leader natin. Possible na maging future leader din natin lang kung naging consistent lang. Kasi qualified siya. Oo, abogado. Alam ko, abogado itong si Barbers. Saka, ewan ko, kasi questionable na yung talino eh. Yung paninindigan, wala na, questionable. So, ayun na lang, alam natin, abogado nga siya. Kung abogado siya, di dapat matapak siya. Hindi siya pabago-bago. Alam niyo naman yan. Oo. Kaya, good luck na lang sa inyo, guys. At sa mga katulad ni Barbers at kung meron pang iba dyan na may lalabas na video, guys, nako, good luck na lang sa inyo. Ewan ko, kung yung may mga buboto pa rin sa mga ganong klase ng taong politiko, ay talagang wag na tayong magsisang, kundi sarili nyo na lang sisili. Alam nyo na yung karakas eh. Oo, alam nyo na. So, bahala na kayo. Okay, guys. Thank you.